Magandang araw sa atin pong lahat, guys. Eto, gusto kong i-update ulit sa inyo ang aking mga alaga. So eto po guys, yung mga bago nating papisan na Bengala at Pabo. So ganun pa man, marami pong hindi napisa. So thank you Lord sa mga blessings at maraming salamat po sa iyo Panginoon sa mga binibigay mong blessings sa aking pamilya at salamat din sa aking mga supporters na laging nagsusubaybay sa aking mga videos kahit hindi pa naman po ganon kaganda. So eto guys, medyo pahirapan po yung papisa po namin dito sa mga bago naming sisiw dahil yung anak ko lang po ang nag-aasikaso at syempre alam naman po natin pag mga bata hindi gaanong naso-supervise, pero ganun pa man okay na rin po ito, at least mayroon nakapagpapisa po tayo. So ganito lang guys yung mga ginagawa ko, libangan kumbaga, at pagdating ng araw na makapagbakasyon tayo, may free po na po tayong uulamin or kakatayin. So ito guys, mga nasa 10 piraso ito at mag 3 months old na mga pabo po ito guys. So itry po nating magparami ng mga pabo, Bengala at iba rin po yung mga pinapaitlog po natin. Ito po yung mga breeders natin, pero yung gansa hindi pa po tayo nakapagpapisa ng gansa guys, kasi nung time na nangingitlog sila ay tag-ulan po, kaya yung mga first na itlog nila na nabugot lang, so sayang. Pero try and try lang guys, huwag tayong mawalan ng pag-asa. At gusto ko rin bahagi sa inyo yung aking mga ginagawa at kung gusto po ninyo gayahin wala naman pong masama. So dito guys yung farm natin sa kabila, bali 3 site po kasi yung pinagpa-farman po natin, hindi naman po ganun kalakihan, kaya lang magkakahiwalay po talaga yung mga lupa natin. So ito naman guys yung mga breeders natin na Rhode Island Red Dark Mahogany. Pansamantala po tinigil ko yung pag pre-breeding, so ang ginagawa ko lang po sa mga itlog nila ay pang-ulam, binebenta po namin na pang-ulam. Kaya hiniwalay ko po muna yung mga lalaki dito para sa ganon hindi magkakaroon ng fertile yung kanilang mga itlog. At medyo nagpalit na naman po tayo ng mga tauhan, tulad po ng nangyari noon, umalis sila. Hindi ko po alam bakit ganun yung mga tao. Sarap-sarap na ng buhay nila, pero ewan ko lang, hindi na natin kasalanan yan. So may bago na naman po tayong tauhan at sa katapusan po siguro magkakaroon po tayo ulit ng 2 pa. So ito lang naman guys yung mga pinapagawa ko. Dapat nga itong flooring ng mga manukan na ito may nakalagay na ipa, kaso nga lang paulit-ulit ko rin sinasabi, hindi rin nasusunod. So mahirap naman kung dito ako mag-focus, dito magagalit ako kasi baka ma-high blood lang po tayo. So hayaan na lang muna natin sila.
hanggang hinihintay natin na tayo mismo ang mamamahala po dito. Kaya tang inumin So, niya marami pa. Palitan na lang malamang po. sa malamang, lugi po ako dito. Kaya lang nakakatanggal stress pag may mga napapanood yung ganito. Mga manok na lagain. Pero konting tiyaga lang. Hindi, ganyan Total, talaga hindi itlog naman nila. po tayo dito kumukuha ng ikinabubuhay pa natin sa ngayon dahil may trabaho naman po tayo. Kaya lang nalulugi. So eto guys, bali 3 room po lahat ito. Bawat isang room ay may 10 inahin. So siguro mga next month ay magpapaitlog ako ng mga with fertile para mag-incubate po tayo ulit ng mga itlog. Kaya lang kinokondisyon po natin yung mga manok natin dahil yung iba may sipon. Kasi kung ako sana masusunod, huwag dito lang kumakain yung mga manok. Kaso kahit ganong kon naman natin sabi, kahit anong sinasabi, wala pa rin. Hindi masusunod yung gusto natin. So sige, bahala na lang muna sila. So mayroon po tayong kulang-kulang 100 na mga inahin. Ito. Kaya lang kitang-kita ko kulang sa pag-aalaga po. At least mayroon na po tayong manok. Konting tiis na lang. May mga nakukuha na rin po tayong mga itlog, nakakapagbenta na rin po tayo ng mga itlog. So okay na yun. Parang kumbaga ba consuelo di bobo na sabi nila. So ito guys, ang gaganda yung mga manok natin. Dark mahogany. At sana mababawi pa natin yung mga gastos natin dito. At yung mga dati naman nating mga kasama sa farm ay nag-alisan. So yun ang choice nila sa kanilang mga buhay. Pero alam ko sising sila sa mga naging decision nila sa buhay nila. Pero wala na. Kasi nagbabalak na gusto nilang bumalik, pero hindi naman tayo ganun katanga para tanggapin pa sila. Minsan lang po tayo magtitiwala sa mga tao na nakakaharap natin. Sila ang gumawa ng dahilan. At salamat din dahil umalis sila. Kaysa nagkukup-kup tayo ng mga taong may pagka-traidor ang mga ugali. So ito guys yung mga bago nating kambing. Mga upgraded din lang po ito, pero magaganda po ang kanilang mga katawan, magaganda ang kanilang mga kutis. So ito, dito lang po muna tayo mag-concentrate. Yung mga imported nating kambing noon ay pinaalaga ko muna kay Zoe and Seyo sa Cordon. So kukunin ko pa rin naman yon pag ano. Bali 1 year yung usapan namin na pag-aalaga nila. So by next year May siguro, May or June ko kukunin yung mga yan. At dito muna tayo sa mga mga upgraded. So ito, magagandang kanilang mga kutis. Pero parang nangangayayat na rin tong puti. Kasi iba po talaga yung mga mag-aalaga na talagang
bibigyan nila ng atensyon. Kaya lang kung yung mga nakukuha nating tao ay wala silang malasakit, doon po tayo matatalo guys. Ito yung kambing na binili ko ng napakamahal-mahal guys, pero okay lang, parang charge to experience na lang. At sana bigyan pa tayo ni Lord ng malakas na pangangatawan para sa ganon ay mas marami pa po tayong kikitain na pera. Ang importante po, nagsubok po tayo, hindi po nating hinintay na darating yung tinatawag nilang swerte or hindi po tayo nagbe-base sa swerte lang. Nagtratrabaho po tayo at yan po ay nakikita ng Panginoon Diyos. Kaya siguro lagi niya po tayong binibigyan ng malusog na pangangatawan at laging may dumadating na blessings guys. So sana lagi tayong nagkakaroon ng mga ganitong blessings sa ating Panginoon. At ito naman guys, yung mga baboy natin, ito ay hybrid na gagawin po nating bore or yung bulugan. So bali dalawa na po yung bulugan natin, at may 4 pa po tayong buntis po dito. Dahil nanganak na po yung isa, may bali 5 po yung inahin natin, buntis lahat, nanganak na po yung isa. So may 4 pa po tayong hinihintay po na manganganak. Kaya po tayo nagdadagdag ng mga tauhan para masigurado po nating mabigyan sila ng atensyon. At sana gawin din nila yung kanilang mga trabaho. Dahil kahit paano gumagasto po tayo. So ito yung native natin na buntis din. Bali nakastahan po ito ng pure durok. Dahil durok po yung kon natin, yung isang bulugan natin yung malaki, at yung maliit na gagawing bore ay pure landrace yun. Landrace ba tawag? At yung isa nating baboy na hybrid, pag nanganak po at kung ilan po yung pwedeng gawing inahin sa kanya, ay gagawin po nating inahin lahat. Hanggang 5 siguro. Kayang-kaya. Kasi mahirap din kung masyadong marami dahil mabigat ang budget. So eto guys, yung isa pang native natin na buntis din. Bali ito yung last na nasampahan. Mga pa siguro. Ilang buwan na lang ay mga 3 buwan pa ito. Or 2. Mga nganak na rin to. So, ganyan po, may hinihintay po tayo. Ito naman po guys yung buntis natin na hybrid. Ito malapit ng mga anak to, hanggang katapusan siguro or first week ng July, mga anak ito sa awa ng Diyos. At kung may magaganda yung mga maipapanganak nito na mga babae, gagawin po natin lahat na inahin. Dahil ililipat natin tong mga baboy natin doon sa mas malaking kulungan ng ate ko. Ito yung kan natin guys, yung pure durok natin na bulugan. So nasa 200 kilos po yata. At ito naman po yung mga bake natin. Malapit na po silang iwalay, mga 2 weeks pa po siguro. At yun lang guys, mayroon po tayong isang
baboy na yung parang may ano siya, epilepsy, yon. Kung napapansin nyo, ano kaya ang kanon problema? So ito maliliksi naman guys, magaganda ang katawan ng mga ito. Bali 10 lahat ito noon, namatay na yung dalawa, tapos parang may epilepsy pa yung isa. So kokonti na lang guys, gagawin natin patining ito. Sakto sa November or October. So maraming salamat po sa inyong lahat.